Apat na mahistrado, kabilang po sina Chief Justice Lucas Bersamin at Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang nakatakdang magretiro ngayong pong taon sa Korte Suprema. Kaya sa huling summer session nila sa Baguio City, inalala ng dalawa ang mahigit isang dekadang panunungkulan. May ulat on the spot si Dano Tengkungko. Dano? Connie, kapwa magre-retiro na nga sa Oktubre sina Senior Associate Justice Antonio Carpio at Chief Justice Lucas Bersamin. Ngayong taon din nakatakdang magretiro sina Associate Justices Francis Hardelesa at Mariano del Castillo. Pero nakalib si Justice Hardelesa habang si Justice del Castillo naman ay nagbigay ng kanyang talumpati nung nakaraang linggo kasabay ng tradisyonal na opening speech ng mga bagong talagang maestrado ng korte. Sa kanyang talumpati, inalala ni Justice Carpio ang 18 taon niyang walang paliang pag-akyat sa Baguio para umattend ng summer session ng Korte Suprema. Sabi rin ni Carpio, nagsimula man ang tradisyon ng summer session nung panahong hindi pa naiimbento ang aircon, ipinagpatuloy ito ng Korte Suprema sa mga nakalipas na dekada. Pero kahit nasa summer capital, nagtatrabaho raw ang mga maestrado dito sa Baguio. Tuwing summer session, dinedesisyonan ng Korte ang mga malalaking kaso at minsan nagsasagawa ng oral arguments bilang patunay na nagtatrabaho ang mga maestrado at hindi nagbabakasyon. Inalala rin ni Carpio na sa loob ng mga nakalipas na taon, tila raw kumukupas na ang halimuyak ng pine trees dito sa Baguio. Isa sa mga tinatrabaho ng Korte Suprema ngayon ang pagpapatitulo sa Supreme Court compound para tuluyan ng maging pag-aari ng Korte ang mismong loteng kinatitirikan nito. Itinalaga si Associate Justice Andres Reyes Jr. para sikasuhin ang pagsasaayos ng titulo sa compound gaya ng dati na raw niyang ginawa para naman sa compound ng Court of Appeals dito pa rin sa Baguio City. Si Chief Justice Bersamin naman 10 taong dumadalo sa summer session bilang Associate Justice at ngayon punong maestrado. Pero dahil tubong abra, bata pa lang daw siya ay matingkad na raw ang alaala niya sa Baguio City. Dahil piring magaganda raw ang mga alaala niya sa mga dinaluhang summer session, sana raw ay hindi pa magtapos ang kanyang termino, bagamat wala na raw siyang magagawa rito. Humingi ng dispensa si Bersamin sa mga nasaktan niya. Wala naman daw ito sa kanyang intensyon. Nais din daw niyang ang mga ginawa niya ng mabuti sa kanyang termino, isukli ito sa pagtulong naman sa iba. Ayaw sagutin ni Bersamin ang tanong ng media kung ano ang gusto niyang iwang legacy sa kanyang nakatakdang pagre-retiro sa Oktubre. Pero sana raw maalala siya, Connie, bilang isang maestradong nanilbihan ng 10 taon at naging tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang konstitusyon. Connie? Yes, Dano, nabanggit mo nga na mga malalaking kaso ang tinatalakay tuwing summer session dyan sa Baguio. Ano ba yung mga, nabanggit ba kung ano-ano yung mga kanilang tinatalakay dyan na malalaking kaso, Dano? Usually, Connie, sa pag-cover natin dito sa Korte Suprema, no, lalo na pagdating sa en banc session, usually sa mismong araw na lang natin nalalaman kung ano yung agenda. Katulad halimbawa, nung nakaraang Martes, ang dinesisyonan ng Korte, ilan sa mga naging desisyon ng Korte Suprema nung nakaraang linggo ay ang pag-utos sa Solicitor General or Office of the Solicitor General na magbigay ng nabigyan ng kopya ng lahat ng mga dokumento may kinalaman sa Oplan Tokhang, ang mga petitioner na kumukwestiyon sa legalidad naman nito sa Korte Suprema. Gayon din ang pagpapatigil, pagpapalabas ng status quo ante order laban sa 11 resolution naman ng COMELEC na may kaugnayan sa clustering, declustering, reclassification at pagbuo ng mga bagong polling precincts sa Sulu. So usually this week hindi natin sigurado kung ano yung kanilang tatalakayin sa en banc session na isasagawa naman sa Martes dahil bukas holiday, no, araw ng Kagitingan. Doon pa lang din natin malalaman kung ano yung mga kaso na o yung mga pending na petisyon na didesisyonan ng Korte, Connie. May mga mauugong na pangalan na ba, Dano, na maaaring mag-apply, no, sa bilang kapalit sa kanilang posisyon? Sa ngayon, Connie, ay nakapending pa rin, no, sa palasyo ang pagtatalaga o yung shortlist nga nung hahalili naman dito sa nagretirong si Associate Justice Noel Tiham na ngayon ay representative ng miyembro na o itinalagang miyembro ng Judicial and Bar Council. Sa ngayon ay wala pang balita mula sa Pangulo o sa palasyo kung sino na yung itatalaga. Pagdating naman sa pagretiro, ang proseso kasi dito ay once na magretiro
ang isang maestrado, or in this case pati na rin ang punong maestrado, saka palang gugulong yung appointment process, yung selection process, no, kung sino yung papasok sa interview at sino yung papasok sa shortlist. So ngayon hindi pa natin alam, pero magandang bantayan yan sa mga susunod na buwan, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Dano Tingkungko.